Hello, Taurus. Tingnan natin itong yung next 15 days. Check natin ano yung mga energies. Mga paparating. Don't forget to like, follow, or subscribe nga po pala kung bago po kayo dito. Sa mga matagal na maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Private readings, tingnan nyo na lang po yung nakasulat sa description. Dumiretso po kayo sa official page ko. Verified po yun, purple tin, may blue check po sa kanan. Kayo po mismo yung mag-message sa akin. Ingat po kayo kasi meron pong mga fake accounts na nagpapanggap na page ko. Okay, so nilatag na muna natin yung mga cards mo, Taurus. So, dito sa iyong first two oracle cards, you have first light, beginning a new cycle, and then full moon in Leo. Don't let pride get in your way. Okay. So, this first card marks a new beginning, a new chapter, or a new cycle for you sa susunod na 15 days. Although, meron akong nakikita ditong blockage dito sa iyong full moon and Leo card. Kasi dito parang ang nagiging obstacle kasi para makapagsimula ka, it could be your pride, your ego. Okay? So, ang card na to is a reminder na it's good to have self-esteem. Pero wag masyadong lalaki yung ulo or wag masyadong pairalin yung pride or ego. Kasi yun yung magiging hindrance. Okay? Oh. Kasi nakikita ko dito, pwedeng fresh start. It could be in a relationship. No? Yung relationship na yan does not necessarily suggest na ito ay romantic. Okay? Pwede rin romantic. Kaya lang kasi parang for example, gusto uli ng another chance ng person mo. Kaya lang parang it seems na your pride is getting in the way na magkaayos kayo. Just because of ego, pride. Kasi yun yung tinutukoy dito sa card mo eh. Okay? So, yan. Yan, nakikita ko lang siguro yung pinaka-blockage dito is yung pride mo, ego mo na pumipigil sa'yo para magkaroon ng pakikipag-ayos. Okay. So, may challenging card din pagdating sa bahay. You have Birch Rod. Birch Rod is conflicts, kaguluhan, conflicts, awayan, problem.
So, ang nasisense ko rito, pwedeng magkaroon ng problem sa bahay, family members. It could also mean, yung mga nakakalungkot, no? May sorrow dito eh. Basta maliwanag dito is conflict, away. And then nakikita ko nga reason is pride, ego. Okay? So, instead na maging maayos kayo dyan, pwedeng ang blockage dyan is pride, ego. Mga matters pagdating sa family, sa bahay. Okay. Nagkakaroon ng problema, ng gulo. Hindi ko alam kung ano yung pag-aawayan dyan. Mga nagiging conflict dyan. Sometimes house is related sa security, stability. It could be na nagkakaroon ng problem pagdating sa stability ng marriage, sa family members, or yung literal na security ng dyan sa bahay ninyo. Like, pwedeng may mga possible dangers or break-in, no? Sometimes house also symbolizes about yung family business, yung security, privacy. So yan, pwedeng may mga ganyang matters or issues. When it comes to career mo, financial or business, nakikita ko dito selling. It could be live selling or anything na maiisipan mo na, alam mo yun, pwede mong pagkakitaan. O baka iba may tindahan kayo, o gusto nyo mag-start ng small business, no? Sabi ko nga, yung mga, nowadays, ang dami mo nang pwedeng ibenta, tsaka ang dali-dali na lang kasi pwede ka na lang magbenta, gamit mo lang cellphone mo. May internet connection ka lang. So, yan, nakikita ko dyan. Putting up a store is one possibility kung nagpaplano kayo. Mag-open ng tindahan, mag-selling, live selling, etc. No? Meron ka something na ima-market dito eh. Meron ka something na pwede mong pagkakitaan, may ibibenta mo. Okay? Oh. Yung iba dito, pwedeng nagbebenta kayo ng bahay, realty, properties, no? Kasi meron ditong lumitaw na house tapos selling. O, yung iba, pwedeng nagtitinda kayo ng food, o may sari-sari store, o kung ano man ito, coffee shop, no? Anything related sa, sa sales, pagbebenta. O, you will receive a blessing pagdating sa career mo, o you will discover new talents that will lead you to new opportunities, Taurus. O, opportunities may arise. So, gamitin mo itong maswerteng pagkakataon na to sa next 17 days para i-market yung sarili mo. Or yung skills mo. So, it's the best time for, job hunting, yung mga ganyan. Pero nakikita ko nga, pwedeng merong opportunity na kusang lalapit sa'yo dyan eh. Okay? In terms naman ng iyong love life, meron ka new chapter talaga, dear, Taurus. Dito pa lang sa first light, tinutukoy na yung fresh start, diba? Restart, cycle, beginning. Sa love life mo, may new chapter din. So, na-feel ko, ugma yun. Tapos, yung lion na yan, yung full moon in Leo. So, sa tingin ko, pwedeng merong pride involved. Or ego involved dito. Kung nagkakaroon man kayo ng conflict dito sa relationship ninyo. Okay. Oh, so yung new chapter about your love life is pertaining to sa isa sa inyo na nagmo-move on na. Oo. Parang magsisimula uli. Ibig sabihin, pwedeng pwedeng nagkahiwalay na, natapos na yung chapter na yan. It could be, mag-e-end yung chapter, or magkakaroon uli ng parang restart. Nag-end tapos parang magre-restart.
Kasi nakikita ko dito na inseparable kayo. Our love is always there. No, pwedeng naghiwalay na kayo or maghiwalay kayo, pero yung feelings nandun pa rin eh. Mare-retain pa rin yung feelings eh. Ayan, no, actually, meron nga magsisisi dito. Pwedeng nire-regret na nire-regret na nagkakilala or nire-regret yung pinairal yung pride or yung ego. Okay? So, pagdating naman sa tarot cards mo, sa bottom ng deck mo, you have 2 of cups, okay? Oh, partnership ito, companionship, mutual feelings. Oh, there could be a new start pagdating sa love life ninyo, ayan, oh. Oh, itong partnership na to, pwede rin namang sa business, sa career mo. Oh, may agreement dito, pwedeng contract signing ito. Oh, kung sa love life ito, pwedeng another, commitment. Pwedeng simula ng feelings na de-develop, nagkaagustuhan. Baliktad yung devil card mo dito. Meron ka ring sun card. So, nakikita ko, a period ng, toxicity is ending itong next 15 days. So, kung ano mang mga attachments yan, obsession yan, siguro i-give up mo na yan. Huhulagpos ka na dyan. Iaalis mo na yung sarili mo. Kung ano mang mga unhealthy attachment, connection, o kung baga relationship, pwedeng sa relationship mo yan. Yun na yung yun na yung bibitiwan mo rito eh. Ikaw na mismo ang magre-release ng sarili mo dyan sa toxic situation or relationship na yan. Ayan. Nagkaroon dito ng mga unhealthy patterns. Very toxic. Pwedeng nagkaroon ng physical or emotional suffering or abuse dito sa connection na to. Nagkaroon ng obsession or codependency. Pero nakikita ko na nga yan na unti-unti ng magi-improve yung situation mo since nandito naman itong sun card. Sun card, whether upright, reversed, I think positive pa rin yung energy na napipick up ko rito. Okay. Sinasabi dito, hindi mo kailangan maging malungkot, maging desperate. Count your blessings. Count your blessings, yun ang sinasabi ng sun card mo. Okay, kung naging toxic man yung pinanggalingan mo, the sun card is an indication na unti-unti nang magkakaroon ng pagbabago. Or makakaalis ka na doon sa toxic situation na yun. Sun card is also about gaining clarity. Kung ano man itong situation mo na pwedeng magkakaroon na ng closure, ng kaliwanagan, no? This is a yes card, by the way, si sun card. Positive card yan. Basta ako ano man ito, nakikita ko magiging mas better yung next 15 days na darating sa'yo. Kasi maalis ka na dito sa devil situation eh. Ayan vernal equinox card. This is a card of timing. Meron ditong sinasabing timing na a few days daw. Since pasok yun, kasi next 15 days itong reading natin. Ayan magkakaroon ka talaga ng fresh start. Sinasabi dito sa vernal equinox mo. Hindi lang yun, magkakaroon ka ng wake-up call eh. Ayan may awakening ka dito. So kung ano man itong mga uncertainties na to, sa tingin ko, yun na nga, meron mabibigyan ng clarity, ng closure. Diba yun yung binabanggit ko kanina dyan? Bago ko pa to nakita. 7 of Swords, reversed. Okay. So mukhang merong marireveal dito about aliwaswas na nangyayari. Kasi meron ditong getting caught, Kumbaga, mahuhuli mo doon sa ginagawa niyang kalokohan eh.
Okay, kung sino man yan tinutukoy na yan, sa ano man ito, sa love life or hindi. Okay, meron ako nasa-sense na energy ng nagre-repent, Taurus, nagbabagong buhay. O, halimbawa, pwedeng ikaw naman yan, kahit naman wala kang nakaka-deal na ganyan, pwedeng ikaw lang. Kasi nakita ko yung devil card mo reversed eh. Siguro kung meron ka mang mga unhealthy na gawain, habits, no? Hobbies, papalitan mo yun ng mas healthy. Yun yung nakikita ko. Halimbawa, kung nagbe-vape ka, nag-smoke ka, siguro, itong next 15 days, magde-decide ka na, magki-quit ka na, magbabagong buhay ka na. Okay? So, yun, pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. Meron kasi ditong parang kinokorrect niya yung mga, yung problema, yung mga maling ginawa niya. Nagre-repent. Oo. Parang remorse, atonement, repentance, yun yung nakikita ko dito. Ayan, coming clean. Parang nafe-feel ko is more on you are detoxifying yung lahat-lahat, no? O halimbawa, detoxifying, getting rid of yung mga connections na toxic sa'yo. Iwasan mo na yung mga mga plastic na kakilala mo, magbabawas ka ng friends, yung mga ganyan. Iwas ka na sa mga bad influences, or iiwas ka na doon sa mga unhealthy habits mo, like dati mahilig kang mag-inom, mag-vape, mag-yosi, mga ganon. Basta, or meron ako nakikita dito na parang, kumbaga, ano ba tawag dito na nire-remodel mo yung sarili mo eh. Is it the right term? Hindi ko mahugot yung tamang term. So, parang ganun. Pero pwede rin ito na meron something dito na mabubulilyaso Kung sino man yan na mahuhuli in the act. Kasi meron dito something na meron siyang ginagawa na kalokohan na siya eh. May expose, mahuhuli. Mahuhuli siya dun sa kabulastugan na ginagawa niya, kung sino man yan. You also have 7 of coins. Okay. Sinasabi dito is patience, perseverance, Taurus. It's more likely na, maaari kang may ma-accomplish, ma-achieve, maging successful. Pero kasi ito ay something na it will take time para sa akin with the 7 of coins. So this is something na hindi mo makukuha overnight kung ano man yan. Kailangan mo talaga siyang alagaan, tutukan, no? Yun lang yung nakikita ko. Or maybe you're planning to do something na pang long term na. Sa tingin ko magbubunga naman to, parang it's worth the investment, it's worth the effort kung pagtsatsagaan mo. Okay? It's more on maka-harvest mo yung results, kaya lang you need to commit pa. Hindi siya yung agad-agaran. Okay? Full moon is another timing card. It says here, sa next full moon or in the next month daw. Okay, so paparating na yung climax. I think ito na yung pinaka-outcome na sinasabi. So definitely may timing nga dito. Meron kasing lumitaw dito in a few days ito. Pero meron ding lumilitaw dito na mga 1 month pa bago mo ma-achieve. Okay. Yung pag-move on, meron din dito. Lakas ng energy ng pag-move on dito. Okay, cycle completion. To sabi ko nga, itong mga ginagawa mo, yung iba dito pwedeng may results na kayo in a few days, pero yung iba baka mga 1 month bago magkaroon ng ng results, climax completion. So, yan yung mga messages na na-pick up natin dito sa reading mo for the next 15 days. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, follow. Pa-leave na lang ng like, comment dyan, pa-share kung nagustuhan ninyo, nakarelate kayo. Babush!